Tumatakbo sa main square ang mga tao habang sumisigaw ng tulong. Napapaligiran sila ng nasusunog na mga durog na bato. Isa-isang bumabagsak sa kanila ang mga nawawasak na tore at mga kabahayan dahil sa dambuhalang nilalang na umaatake at nagbubuga ng apoy. Dumating sina Jericho at ang kanyang mga kabalyero na may dalang mga crossbow. Alam kong pagod na kayo, ngunit gumawa kayo ng huling pagsisikap para sa akin. Dapat niyong tipirin ang bawat tira. Wika ni Jericho sa kanyang mga kabalyero. Samantala, mula naman sa infirmary, makikita si Mang Rigor at Michelle na ginagamot ang mga tao. Halos di magkamayaw ang pagkukumahog ng dalawa sa paulit-ulit na pagdasa sa mga pasyenteng sugatan. Napupuno na nila ang maliit na infirmary dahil sa kakulangan ng espasyo. Hindi ko akalain na mahihirapan ng mga tao sa ikatlong gabi nito. Wika ni Michelle. Dapat tayo magtiwala kay Jericho. Sagot naman ni Mang Rigor. Pero maliit lang ang tsansa niya. Saad naman ni Michelle at sinundan ng matanda patungo sa isang pasyente na nabagsakan ng nag-aapoy na bato sa paa. Nagpunta naman sa ibabaw ng battlement sila Jericho kasama si Javier habang nakapwesto ang mga kabalyero niya sa mga pillars at nag-aabang sa pagsalakay muli ng dakilang dragon. Patawarin mo ako, kasalanan ko ang lahat ng to. Malungkot na sabi ni Javier at inabot kay Jericho ang crossbow. Bakit? Wala kang kasalanan. Ani ni Jericho. Napatingin ito mula sa kalangitan nang may marinig na ungol. Maging ang mga kabalyero ay napatitig din sa langit at napalunok ng laway sa kaba. Maya-maya pa ay biglang lumitaw ang dragon mula sa makakapal na ulap sa kalangitan. Galit at mabilis itong lumalapit. Alab! Sigaw ni Jericho. Mabilis na nagsindi ng kanilang mga palaso ang mga kabalyero at inabangan ang paglapit ng higanteng nilalang. Manatiling matatag! Wala dapat maamatay ngayong gabi. Hindi ito ang gabi ng pagluluksa. Sisiguraduhin ko yon. Ani ni Jericho habang palapit na ng palapit ang dragon sa kanila. Kapit lang! Hawakan niyong mabuti ang iyong pana! Hawakan niyo! Ngayon na! Bumaril ng mga palaso ang mga kabalyero, pero wala ni isa ang tumama kay Gamora at kasabay nito ang sorpresang pagbuga ng apoy. Niliyab ng dragon ang battlements at lahat ay napayuko. Wala na tayong malinis na tubig! Wika ni Michelle kay Mang Rigor. Alam ko, pero masyadong delikadong lumabas doon. Sagot ni Mang Rigor, subalit matigas ang ulo ni Michelle. Umiling lang ito at tumakbo na papunta sa labas para kumuha ng tubig. Michelle, huwag! Pigil pa ng manggagamot, subalit nakalabas na si Michelle ng infirmary. Kumuha ng balde si Michelle at mabilis na nagtungo sa balon sa square. Natatapakan niya ang mga durog na bato sa paligid habang ang iba ay tumatakas para iligtas ang kanilang mga sarili. Namataan ni Michelle na paikot-ikot sa ere ang dragon habang tuloy-tuloy sa pagbuga ng apoy sa battlements. Nakalapit na si Michelle sa balon at nagsimulang umigib ng tubig. Hinihila niya ang lubid habang tumitingin sa ere. Biglang dumating si Jericho sa square. Pinapanood ang pagbuga ng dragon sa itaas. Umalis na kayo dito! Sigaw ni Jericho. Napansin niyang umiigib ng tubig sa balon si Michelle. Michelle! Tumingin si Jericho sa dragon habang nagsimula itong lumiko para sa pag-atake. Mabilis itong bumulusok pa ibaba. Michelle! Napatingin si Michelle sa itaas at nakita ang malaking panganib. Napatakbo sa takot si Michelle at iniwang nakatiwangwang ang balde sa balon. Tumakbo naman si Jericho para tulungan ang dalaga. Sumundot ang dragon at tinusok si Jericho, dahilan para matumba silang dalawa ni Michelle. Hinawakan ni Javier ang kamay ni Michelle at tumakbo silang dalawa para magtago. Nakarating naman si Javier sa gitna ng square
at naispatan niya si Gamora na paikot-ikot sa ere. Napatingin si Javier sa paligid at napansin ng isang mahabang sibat sa tabi ng malaking bato. Nanilaw sa galit ang mga mata ni Javier. Umusal siya ng spell at nag-apoy ng kulay asul ang sibat. Lumutang ang sibat sa hangin at mahiwagang binato kay Gamora. Tinamaan sa dibdib si Gamora, subalit naputol lang ng parang posporo ang sibat at bumagsak sa lupa. Huwag mong isipin na ang maliit mong salamangka ay maaaring makapinsala sa akin. Wika ni Gamora. Bakit mo ginagawa ito? Pumapatay ka ng mga inosenteng tao! Sigaw ni Javier, subalit hindi siya pinansin ni Gamora. Lumipad dito palayo at naglaho sa kadiliman. Isang oras ang nakalipas, ginagamot na ni Michelle ang sugat sa balikat ni Jericho sa infirmary. Nakahubad ng pang-itaas si Jericho habang ito ay nakaharap kay Michelle. Hindi mo dapat itiniya ang buhay mo, paninermon ni Michelle kay Jericho. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Inabot ni Michelle ang tuwalya, ngunit hinawakan ni Jericho ang kanang kamay niya at idiniin ito sa kanyang dibdib. Tinakpan ito ng kamay ni Jericho. Napangiti si Michelle. Napansin naman sila ni Mang Rigor at ngumiti sa kanila. Lumapit si Javier sa kanya at nagpunta sila sa may sulok ng tiyuhin. Nasaktan ka ba? Pag-aalala ni Mang Rigor. Wala akong magawa. Wala akong sapat na lakas. Masyadong mahina ang kapangyarihan ko. Malungkot na bulong ni Javier. Ang dragon ay hindi halimaw. Sila ay mga nilalang ng kababalaghan at mahika. Dapat mong mapagtanto na sila ay ligtas sa iyong kapangyarihan. Paliwanag ni Mang Rigor. Kinabukasan, nagkita-kita sa war room sina Haring Argo, Jericho, mga kabalyero at ang mga tagapayo. Naroon din sa loob sina Javier at Mang Rigor. Ngunit tahimik lang sila na nakikinig habang nag-uusap ang mag-ama tungkol sa mga casualties sa labas at sa mga sugatan at namatay na biktima sa pag-atake. Ang mga namatay ay 49 na lalaki, 27 babae. 18 pang babae at bata ay hindi na nakilala dahil nawasak ang kanilang muka mula sa tipak ng mga bato. Karamihan naman sa mga nasunog kagabi ay patay na. Ang mga pader ng kastilyo, partikular na sa kanlurang seksyon ay malapit ng gumuho. Maaari din kami magpatuloy mamaya sa pag-iinspeksyon para sa mga buhay pa. Report ni Jericho. May iba pa ba tayong ideya kung paano nakatakas ang halimaw? Tanong ng hari sa lahat ng tao sa war room. Wala ni isa ang naglakas loob na magsalita. Maging sila ay hindi rin akalain na may kinukulong palang dragon si Haring Argo sa loob ng kuweba. Ikinalulungkot kong sabihin, kamahalan, hindi kami. Lakas loob na tugon ni Nicolas. Dapat meron tayong paraan upang maalis ang aberyang ito sa ating kaharian. Pumunta sa sulok si Haring Argo. Umupo naman sa silya si Jericho. Bumaling si Haring Argo kay Mang Rigor habang ito ay naka-close arm lang at tahimik na nag-iisip. Rigor, sambit ng hari. Binuka ng manggagamot ang mga braso niya. Kailangan natin ng tagapag-amo, kamahalan. Wika ni Mang Rigor. Alam na alam mong imposible yan. Medyo dismayado si Haring Argo. Kamahalan, paano kung may isang huling tagapag-amo ang naiwan? Anang ng matanda. Hindi, imposible talaga yan. Wika ng hari. Pero paano kung meron? Giit ni Mang Rigor. Anong sinasabi mo? Lumapit si Haring Argo at nakatutok ang lahat kay Mang Rigor. Baka chismis lang, sagot ng manggagamot. Sige na, sabihin mo. Sambit ng hari. Hindi ako sigurado, ngunit sa tingin ko ay ang kanyang pangalan na ibabayagan.
Ani ni Mang Rigor. Pero hindi pa rin siya sigurado kung nabubuhay pa ba ang taong ito. Babayagan? Saglit na napaisip ang hari. Saan siya nakatira? Sabat ni Jericho. Huli siyang nakita sa kaharian ni Haring Odor mula sa hangganang bayan na ang pangalan ng lugar ay Engert. Ngunit maraming taon na ang nakakaraan. Pahayag ni Mang Rigor. Kung nabubuhay pa ang lalaking ito, tungkulin nating hanapin siya. Ani ni Jericho. Ang kasunduan namin ni Odor ay hindi na mapanghahawakan. Wala na itong bisa at kami na ngayon ay magkalaban na. Kapag nalaman niyang pumasok ka sa teritoryo niya, papatayin ka niya. Pigil ng hari kay Jericho. Pupunta akong mag-isa, sagot ng prinsipe. Hindi! Pagdidiin ni Haring Argo. Alam niyang ito na lang ang solusyon nila pero ayaw naman niyang isakripisyo ang anak para sa kaligtasan ng lahat mula sa panganib na susunguin nito patungo sa teritoryo ng kaaway. Kung mag-isa lang ako, maaring hindi nila ako mahalata. Pagpupumilit ni Jericho. Hindi, Jericho. Ito ay masyado mapanganib. Tugon ni Haring Argo. Mas delikado kaysa manatili dito. Hindi ako tatayo at papanoorin na lang ang mamamayan natin na mamatay kahit may pagkakataon pa tayong iligtas sila. Matigas na sagot ni Jericho. Natahimik sandali si Haring Argo. Buo na ang desisyon ko. Mataas na boses ng hari pero hindi nagpatinag si Jericho at pursigido pa rin itong hanapin si Babayagan. Huwag mong gawing itong pagsubok sa kalooban ko, Ama. Pakiusap ni Jericho. Hindi kita kinakausap bilang isang ama. Kinakausap kita bilang isang hari. Dahil ikaw na ang susunod sa akin. Galit na sabi ng hari. Pupunta pa rin ako. Sagot ni Jericho. Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo. Nag-aalala ako para sa'yo. Ani ni Haring Argo. Ang aking katapatan ay para lamang sa Terra Beda. Magpapadala ako ng salita kapag nahanap ko na siya. Tumingin si Jericho kay Javier. Napatingin naman si Javier sa tiyuhin. Ihanda mo na ang mga kabayo. Yumuko si Javier kay Haring Argo at sinundan palabas si Jericho upang sumama sa misyon. Matapos maihanda ang mga kabayo ay umuwi agad sa bahay si Javier upang mag-impake ng gamit para sa kanilang paglalakbay. Naabutan pa siya ng tiyuhin na nag-iimbak ng pagkain sa mesa. Bahagyang tumigil si Javier sa ginagawa. Sino itong tagapag-amo ng dragon? Tanong ni Javier sa tiyuhin habang ito ay nakaharap sa dingding na halatang nagninilay-nilay. Minsan, may mga lalaki nakakausap ang mga dragon. Pinapaamo sila. Sagot ng tiyuhin. Ano nang nangyari sa kanila? Humarap si Rigor at seryosong tumingin sa kanya. Naniniwala si Argo na ang sining ng tagapag-amo ng dragon ay masyadong malapit sa Mahika, kaya tinipon niya silang lahat at pinatay. Wika ng matandang manggagamot. Ngunit nakaligtas ang isa at siya na ngayon ang nangangalaga sa dragon ni Corazon? Paano mo nalaman ito, Tiyo? Usisa ni Javier. Dahil tinulungan ko siyang makatakas. Pahayag ni Mang Rigor na ikinagulat naman ni Javier. Medyo nagtaka siya at bahagyang natawa dahil hindi man lang ito nabanggit sa kanya ng tiyuhin. Marami pa pala itong sekreto na itinatago sa kanya. Javier, hindi mo pa ba narinig ang pangalang Babayagan? Tanong naman ng tiyuhin. Hindi. Nagpatuloy sa pag-impake si Javier. Hindi ba siya binanggit ng iyong inahin? Muling napahinto ang binata sa ginagawa. Hindi. Bakit? Pagtataka naman ni Javier. Pinatuloy ito ng iyong nanay sa bahay. Anang ng matanda. Tumayo din siya laban kay Argo? Gulat ni Javier at bakas sa mukha ang pagkamangha.
Oo, maiksing sagot ni Mang Rigor. Kung gayon, matapang siya, ani ni Javier. Oo, pero nang matuklasan ni Argo kung saan nagtatago si Babayagan, nagpadala siya ng mga kabalyero sa Eden para tugisin ito. Kaya napilitan nitong tumakas. Salaysay ng matandang manggagamot. Pero ba't di man lang niya ito binanggit sa akin na may kinupkup palang lalaki ang aking ina? Naguguluhang tanong ni Javier. Dahil nangako siya sa iyong ina na hindi niya ito sasabihin sa iyo. At ganun din ako. Wika naman ni Mang Rigor. Na ano? Kumunot ang noo ni Javier. Itinuring na kitang anak, ngunit hindi yun dahil kung ano ka. Ang lalaking hahanapin mo ay ang iyong ama. Pagbubulgar ni Mang Rigor na lubos na ikinagimbal ni Javier. Ang tatay ko? Tumango si Mang Rigor. Napaluha si Javier. Di niya akalain na buhay pa pala ang kanyang ama sa panahong ito. Isa siyang tagapag-amo ng dragon? Bakit wala nagsabi sa akin ito, maski ang inain ko? Medyo galit si Javier. Mabigat ang loob niya dahil bakit itinago sa kanya ng mahabang panahon ang tungkol sa kanyang magulang. Kagustuhan ko rin yun. Natatakot siya na baka malagay ang sarili mo sa panganib kapag hinanap mo siya. Saad ni Mang Rigor. Karapatan ko rin malaman ang totoo. Sigaw ni Javier. Napayuko si Mang Rigor. Gusto ka lamang niyang protektahan. Mahinang sabi ng tiyuhin. Nagsimula na rin itong maging emosyonal. Hindi! May karapatan ako malaman! Hindi na nakapagsalita pa si Mang Rigor nang lumabas kaagad ng bahay si Javier. Tahimik lang si Mang Rigor na naupo sa mesa. Ngunit kalaunan ay sinundan din niya sa labas ang pamangkin. Naabutan niyang nasa square na si Javier habang inihahanda na nito ang mga kabayo. Lumapit siya sa pamangkin habang natatapakan niya ang maliliit na bato sa plaza at ang mga taong nagtutulong-tulong na linisin ang paligid na winasak ni Gamora. Nakuha mo na ba ang lahat ng kailangan mo? Malumanay na boses ng manggagamot. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Nahihiyang sabi ni Javier. Ayos lang yun. Sabay ngiti ni Mang Rigor. Halika na, Javier. Sumakay si Jericho sa kabayo. Lumapit na rin si Javier sa kabayo niya. Handa ka na? Tanong pa ng binata. Hindi. Salamat sa pagsama mo. Medyo napangiwi si Jericho sa kanyang sugat. Ayos ka lang? Pag-aalala pa ni Javier. Gasgas lang. Sagot ni Jericho at pinatakbo na ang kanyang kabayo. Javier, kahit anong mangyari, hindi mo dapat ipaalam kay Jericho kung sino ang lalaking ito. Titingnan ni Argo ang anak ng isang tagapag-amo na may pinakamalalim na hinala. At sa'yo ay bubuntong ang sisi. Paalala pa ng manggagamot. Tumango naman si Javier at tinapik na ang kabayo at tumakbo ito ng mabilis. Mabilis na nakapasok sa masukal na kakahuyan sina Javier at Jericho. Ilang araw din silang tumawid sa kanlurang bulubundukin bago makarating sa maulap na libis at huminto sa tuktok ng burol kung saan matatanaw ang isang maliit na nayon sa kapatagan na napapaligiran ng mga bundok at mga pananim. Ito na, isang hakbang pa at nasa kaharian na tayo ni Cyrus. Maswerte ang babayagan na ito. Wika ni Jericho. Dahan-dahan silang bumaba sa burol at gabi na nang makarating sa pinakababa. Saktong pagbuhos ng ulan ay saka dumating sina Jericho at Javier sa liblib na nayon. Pumasok sila sa isang tavern upang magpatila ng ulan pero napatigil ang lahat at tumitig sa kanila. Magandang gabi. Nakangiting bati ni Jericho matapos isara ni Javier ang pinto.
Isang lalaking kalbo ang bumunot ng punyal mula sa mesa malapit kina Jericho. Matalim itong tumitig sa kanila na parang nananakot. Subalit, tinawag ng isang barista sina Jericho at pinaupo sila sa isang table. Inilapag ng lalaki ang kanilang mga inumin sa ibabaw ng mesa. May hinahanap kaming isang lalaki na nagngangalang Babayagan. Handa akong magbayad para makita siya. Binagsak ni Jericho ang isang supot ng salapi sa harap ng lalaking barista. Ayos na ba yan? Dagdag ni Jericho. Tumingin ang barista sa mga nagiinuman sa paligid. Pinatong sa mesa ang mga kamay at nilapit ang sarili kay Jericho at mahinang bumulong. Hindi ko kailanman narinig ang tungkol sa kanya. Wika ng barista. Kinuha lang ng lalaki ang ilang barya na mayroon si Jericho sa dulo ng mesa bilang bayad nila sa inumin at umalis. Sa tingin mo, isa sa mga lalaking ito ay si Babayagan? Tanong ni Javier kay Jericho. Sana hindi. Sagot naman ng prinsipe. Ganoon din ako. Segunda ni Javier. Pagkatapos uminom ay umuko pa sina Jericho ng isang kwarto sa taas ng tavern para sa kanila ni Javier. Naghahanda na sila para matulog nang magsalita bigla si Jericho. Ano bang problema mo ngayon? Tanong nito. Ang alin? Masungit na tanong din ni Javier. Masakit man sa akin aminin ito, ngunit natutuwa ako sa mga masungit mong sagot. Sa katunayan, malamang ito na lang ang nagpapasaya sa'yo. Wika ni Jericho. Salamat. Maiksing sagot ni Javier. Maraming tagapaglingkod na maaaring maglingkod, ngunit kakaunti na lang ang may kakayahang gumawa ng kumpletong kalokohan sa kanilang sarili. Ano bang iniisip mo ngayon? Kanina pa kita halata eh. Usisa ng prinsipe. Wala. Tumagilid si Javier ng higa. Bagay na bagay talaga sa'yo. Sabihin mo na sa akin. Sige, alam kong isa akong prinsipe, kaya hindi tayo pwede maging magkaibigan. Pero kung hindi ako... Napahinto si Jericho. Tapos ano? Dugtong ni Javier. Pues, siguro hindi na natin kailangan magliman. Nahihiyang sabi ni Jericho. Kaya, pabitin ni Javier. Napahiga si Jericho. Kahit papaano, pwede mong sabihin sa akin? Naghihintay si Jericho sa sagot ni Javier. Pues, totoo yan. Pero tingnan mo, kung hindi ka prinsipe, sasabihin ko sa iyo na mas isipin mo ang sarili mong ginagawa. Wika ni Javier. Javier, naisip mo na ba si Raya? Tanong pa ni Jericho. Minsan, tugon ni Javier. Kung gayon, ano tong iniisip mo? Binato ni Jericho ng isang unan si Javier. Sasabihin ko na nga sa'yo. Nag-aalala lang ako sa lahat ng tao sa Terra Veda. Sana ayos lang sila. Pagsisinungaling ni Javier. Ganon din ako. Ani ni Jericho at unti-unti na itong nilamon ng antok hanggang sa hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya sa pagod. Samantala, pinamunuan naman ni Nicolas ang mga kabalyero laban sa dragon nang ito'y bumalik sa Terra Veda. Maayos at matibay ang formation nila sa gitna ng main square na animoy pader na nakatakip ang mga kalasag sa kanilang mga sarili. Nakatutok ang kanilang mga crossbow sa itaas habang naghihintay ng tamang tiyempo sa pagbulusok ng target. Paikot-ikot lamang si Gamora sa ere na parang naglalaro lang sa alapaap. Humanda! Sambit ni Nicolas habang nasa gitna siya ng kanyang mga kasamahan. Lumiko si Gamora at naghanda din sa pag-atake. Maghintay! Maghintay! Napapalunok ng laway habang nanginginig na nakatutok ang kanilang mga crossbow sa mabilis na paglapit ni Gamora. Mga ilang dipa na lang ay bumulusok na si Gamora nang biglang binuka nito ang mga pakpak
at umatungal ng malakas. "Ngayon na!" sigaw ni Nicolas. Binaril nila ang dambuhalang dragon. Lumipad ang mga nag-aapoy na palaso at tumusok sa katawan ni Gamora. Sobrang nagalit si Gamora at animoy ng gagalaiting bulkan na bumuga ng malaking apoy. Napayuko ang mga kabalyero at nagsasapawan ng kanilang mga kalasag laban sa pagtupok sa kanila ng malaking apoy. Kumalat ang nagbabagang apoy sa metal ng mga kalasag at mabilis itong nag-usok, subalit hindi nagpatinag sina Nicolas. Hindi sila nagpabuwag at patuloy lang sa pagdepensa sa kaharian kahit halos lamunin na sila ng apoy habang nagmamasid lang sa kanila si Haring Argo mula sa bintana ng kanyang silid. Sa kabilang dako, may taong nangahas na pumasok sa kwarto ni Jericho at Javier at maingat na nilak nito ang pinto. Kek! Sandaling sinulyapan ng lalaki si Javier na mahimbing lang na natutulog sa kanyang kama. Dahan-dahan itong lumapit sa kama ni Jericho at tumingin sa ilalim ng kama. Inabot ang bag ni Jericho, subalit isang kamay ang humawak sa kamay ng lalaki. Nagulat ang lalaki nang inihagis siya ni Jericho at tinutukan ng patalim sa leeg. Nagising si Javier. "Ha? Anong nangyayari?" Gulat ng binata nang tumambad ng isang lalaking nakadagan sa kanya. Napabalikwas si Javier. Tumingin siya sa lalaki at namukaan niya ito kaagad. Ito yung lalaking nanakot sa kanila ng patalim sa bar. "Alam mo ba kung anong parusa sa magnanakaw?" tanong ni Jericho. "Hindi, pakiusap. May mga anak akong pinapakain." Mangiyak-ngiyak ang kalbo. "Sabihin mo sa akin kung saan namin makikita si Babayagan." Seryosong tanong ni Jericho. Babayagan?" sambit ng kalbong lalaki. "Ano ang alam mo sa kanya?" ani ni Jericho. Wala." Mas lalong dumiin sa leeg ng lalaki ang patalim. Napalunok ito ng laway. "Pinahalagahan mo ba ang iyong buhay?" banta ni Jericho. Tumango ang lalaki. "Maraming taon na ang nakalipas nung huli ko siyang makita," pahayag ng kalbo. "Alam ba kung saan siya nakatira?" wika ni Jericho at naghihintay sa sagot ng lalaki. Kailangan mong maglakbay sa kagubatan ng Merenda hanggang sa paanan ng bundok ng Piore. Doon mo makikita ang kuweba kung saan nakatira ang Babayagan." Mahabang salaysay ng kalbo. Tumakbo ito kaagad ngunit huminto sa pinto. "Pero wag ka nang umasa," anang kalbo. "Bakit?" pagtataka naman ni Javier. "Hindi kanya tatanggapin. Kinamumuhian ni Babayagan ng lahat-lahat. Ang isang kuweba ay pinakamagandang lugar para sa kanya." Paliwanag ng kalbo at kumaripas na palabas. Nagkatinginan ulit sina Javier at Jericho at parehong napabuntong hininga. Kinabukasan, naglalakad lang sina Javier at Jericho sa kagubatan ng Merendra mula sa silangan ng Endred habang hinihila ang kanilang mga kabayo sa kakahuyan. Medyo nadadapa si Jericho dahil sa sugat na natamo. Napansin naman ito ni Javier at tumigil muna sila saglit. "Ayos lang ako," wika ni Jericho na parang inaantok pa dahil unti-unting bumabagsak ang talukap ng kanyang mga mata. Halatang hindi pa gumagaling ang sugat nito sa likod at siguro ito ang kanyang iniinda ngayon. Dahil medyo nagnanana na ang kanyang sugat at mukhang kumakalat na rin sa iba pang bahagi ng kanyang katawan ang impeksyon. "Hindi. Alam kong dahil yan sa sugat. Patingin ako," maotoridad na sabi ni Javier. Binuka niya ang manggas sa likod ni Jericho at nakita ang nagnananang bukol malapit sa bandang backbone nito. Maya-maya pa ay may narinig si Javier na isang naputol na sanga habang nakatingin sa sugatang balikat ni Jericho. "Yumuko ka! Yuko!" Hinila ni Javier pababa si Jericho para magtago sa likod ng natumbang puno. Tumaan ang mga tauhan ni Odor sa gilid ng maputik na nadaan.
Dinig na dinig nila ang pagtatawanan ng mga kawal. May mga dalang palakol ang iba, subalit karamihan sa kanila ay espada at sibat ang bitbit. Sinilip ito saglit ni Javier at bumaling din kaagad kay Jericho nang medyo nakalayo na ang mga tauhan ni Odor. Jericho? Niyugyug niya ang prinsipe. Jericho! Nataranta si Javier nang biglang mahimatay si Jericho. Dali-dali niya itong binuhat at sinampa sa likod ng kabayo nito. Nakasabit si Jericho sa kanyang kabayo habang ginagabayan sila ni Javier patungo sa bundok ng Fiore. Puminto si Javier nang matanaw niya ang kuweba sa di kalayuan mula sa taas ng bundok. Bumaba siya sa kabayo at sinipat sandali si Jericho. Nagpasya siyang iwan ito saglit at mag-isang tinahakang daan papasok sa pinaniniwalaang kuweba ni Babayagan. May tao ba dito? Nag-echo ang boses ni Javier sa loob ng kuweba. Masyadong madilim pero malamig sa paligid ng kuweba dahil nasa labas lang nito ang umaagos na batis. Pumasok pa sa kaloob-looban si Javier. Pagsapit niya sa kalagitnaan ay may nakita siyang ilang mga bagay at kagamitan na nagpapahiwatig na may taong naninirahan sa loob ng kuweba. Maya-maya pa ay may isang kamay ang biglang humawak mula sa likuran ng balikat ni Javier. Napalingon sa takot si Javier at tumambad sa kanya ang balbas saradong payat na mama. Medyo matangkad, mahaba ang buhok at nakasuot ito ng lumang balabal. Anong pakay mo dito, bata? Hinayaan siya ng lalaki. Sinipat ni Javier ang kanyang ama. Yung kaibigan ko, may sakit siya. Kailangan niya ng tulong. Maagap na sagot ni Javier. Ipakita mo siya sa akin, bata. Pero patuloy na nakatitig si Javier kay Babayagan at masusing kinikilatis ang itsura ng ama. Di siya lubos na makapaniwala na makakaharap niya ngayon ang amang inakala niyang patay na. Ano pang iniintay mo? Dali mo na siya dito. Wika ni Babayagan. Natauhan bigla si Javier at nagmamadaling lumabas ng kuweba para akayin papasok si Jericho na nahimatay na sa panghihina. Pagkagat ng dilim, maingat na ginagamot ni Babayagan ang sugat ni Jericho. Pinahiran niya ng ointment ang sugat sa likod ni Jericho mula sa pinayun niyang mga halaman habang umuusal siya ng spell. Nakapikit lang si Jericho at walang malay habang nakaalalay naman sa kanya si Javier na kakatapos lang sindihan ng mga kandila sa paligid nila. Kailangan niya lamang ng pahinga. Tumayo si Babayagan matapos magamot si Jericho. Magiging maayos ba siya? Tanong ni Javier. Bukas na umaga. Sagot ni Babayagan. Salamat. Nakangiting sagot ni Javier nang iwan siya ng ama. Tahimik na kumakain ng hapunan sina Babayagan at Javier. Lamon lang ng lamon si Babayagan mula sa maliit na mangkok ng sopas na kanyang niluto para sa kanilang dalawa ni Javier, na animoy mauubusan habang nakatitig lang sa kanya si Javier na dahan-dahan lang sa pagsubo ng kanyang kinakain. Mukhang maganda din dito. Gaano ka na ba katagal nakatira dito? Usisa ni Javier. Ilang taglamig na rin. Sagot ni Babayagan. Mahirap siguro ang ganun. Ani ni Javier. Bakit ka nandito? Tanong naman ni Babayagan. Saglit na natahimik si Javier. Naglalakbay lang. May inaanap kaming tao. Dito nila kami itinuro. Sabi nila na nakatira daw siya sa isang lugar dito. Isang lalaki nagngangalang Babayagan. Wala ka bang narinig tungkol sa kanya? Isa siyang tagapag-amo ng dragon. Paliwanag ni Javier. Pumanaw na siya. Pagsisinungaling ni Babayagan. Di naman nabigla si Javier. Kilala mo siya? Tanong niya. Sino ka ba? Galit na tanong ni Babayagan. Ako si Javier.
Pero sa halip na mabigla ay bumaling si Babayagan kay Jericho. At siya, sabay turo ni Babayagan. Medyo nalungkot si Javier dahil mukhang hindi yata pamilyar ang kanyang pangalan sa ama niya. Amo ko siya. Maiksing sagot ni Javier. Ang pangalan niya, mataas na tono ng ama. Ang pangalan niya ay Gregory. Isa siyang kabalyero. Alam mo, isa siyang matapang. Napahinto sa pagsisinungaling si Javier nang sumabat bigla ang kanyang ama. Ang pangalan niya ay Jericho Mondragon. Anak siya ni Argo. Di nakalusot kay Babayagan ang palusot ni Javier. Oo, tama ka. Pag-amin ng binata. Ito ang kaharian ni Cyrus. Naghanap pa siya ng gulo. Anong kailangan niya sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Babayagan. Ikaw si Babayagan, di ba? Ang dakilang dragon ay umaatake sa Terra Veda. Ani ni Javier. Ang pangalan niya ay Gamora. Napahinto sa pagkain si Babayagan. Hindi namin siya mapigilan. Ikaw lang ang tagapagbantay ang makakagawa nito. Wika ni Javier. Hindi siya kumikilos ng bulag. Pumapatay siya dahil may dahilan. Pag-iiganti. Dahil ito sa kagagawan ni Argo. Lintaya ni Babayagan. Ngunit pumapatay siya ng mga inosenteng tao. Babae at bata. Saad ni Javier. Hinahabol ako ni Argo. Hinabol niya ako na parang hayop. Galit na sabi ni Babayagan. Alam ko. Sagot ni Javier. Naiintindihan niya ang galit ng ama. Gustong-gusto niyang yakapin ang ama sa sobrang pangungulila niya, subalit parang wala siyang lakas na gawin ito. Ano ang alam mo sa buhay ng kahit na sino, bata? Hiniling sa akin ni Argo na gamitin ang aking kapangyarihan upang dalhin ang huling dragon sa Terra Veda. Sinabi niya na gusto niyang makipagkasundo dito, ngunit hindi niya ginawa. Nagsinungaling siya sa akin. Pinagtaksilan niya ako. Gusto mong protektahan ko ang lalaking ito? Tumingin si Babayagan kay Jericho na natutulog lang malapit sa kanila. Bumaling ito kay Javier. Gusto kong protektahan mo ang Terra Veda. Tugon ni Javier. Pinatay niya ang bawat kauri ko. Ako lang ang nakatakas. Tanggi ni Babayagan. Saan ka nagpunta? Tanong pa ni Javier. May isang lugar na tinatawag na Eden. Panimula ni Babayagan. Oo, alam ko yun. Sabay tango ni Javier. Nagkaroon ako ng mahikling buhay doon. Isang babae. Isang mabuting babae. Ang Eden ay lampas sa kaharian ni Argo, ngunit hinahabol pa rin niya ako. Bakit hindi na lang niya ako hayaan? Ano bang nagawa ko at gusto niyang sirain ang buhay na pinuo ko? Iniwan ko ang babaeng mahal ko. Nagpadala siya ng mga kabalyero para patayin ako. Napilitan akong pumunta dito. Kaya naiintindihan ko ang nararamdaman ni Gamora. Nawala ang bawat isa sa kanyang uri. Bawat isa sa kanyang mga kamag-anak. Gusto mong malaman kung ano ang pakiramdam? Tumingin ka sa paligid mo, bata, at buksan ang mga mata. Hayaan mo nang mamatay si Argo. Hayaan mong mahulog ang kanyang kaharian sa mga kuko ni Gamora. Mahabang salaysay ni Babayagan. Hayaan mong mamatay ang lahat ng tao sa Terra Veda? Tanging sagot lang ni Javier. Bakit ako mag-aalaga? Tumayo si Babayagan at nilapag sa mesa ang mangkok. Paano kung isa sa kanila ang anak mo? Mabilis na lumingon si Babayagan. Wala akong anak. Medyo nasaktan si Javier. Paano kung sabihin ko sa'yo? Napatigil si Javier nang maalimpungatan si Jericho saglit. Javier! Habang nakapikit pa rin ang prinsipe at tumuubo. Dito na tumigil sa pag-uusap ang mag-ama
at nagpasyang matulog.